Hindi niyo pa kilala ang Diyos na pinapalakpak. Palakpak para sa Diyos! Kung alam lamang ng tao kung gaano kahalaga ang Diyos. Kung alam lamang ng tao kung ano ang ginawa ng Diyos para kayo ay maligtas. Ngayon pa lamang ay makikita nyo na ang kapayapaan sa kapaligiran. Pero hanggat hindi nakikita ng tao ang kahalagahan ng ginawa ng Diyos. Kaya si Jesus ay napako sa krus. Kaya mayroong pag-aaway-away at mayroong paglalaban-laban. Kaya malalaman ninyo sa loob ng tahanan kung kayo may kaguluhan pa. Di pa kompleto ang pagkakilala niyo sa Diyos. Sapagkat kung wala kayong pangunawa, wala pa sa inyong Diyos. Kung may kaguluhan, hindi niyo pa alam ang buong katotohanan. Dapat kayo ay may pagmamahala na kung may nagkamali, magpatawaran para hindi lumala ang kaguluhan. Hindi maiiwasan ang pagkakamali. Hindi maiiwasan yan. Subalit, kung may pangunawa ka na ang Diyos ay nagpatawad, makakapagpatawad ka kaagad-agad. Mga kabataan na narito, daling mo sa tahanan ng kapayapaan niya, tinanggap niyo mula sa Diyos. Kapag ang mga magulang mo ay nag-aaway, simple lang ang paalaala. Tama! Narito ang Diyos, nakikita kayo. Kung may problema, idulog sa Diyos at manalangin tayo. Kapag kayo nag-aaway, di niyo ba alam na binabaliwala niyo ang Diyos? Sapagkat hindi niyo ibinibigay sa Diyos ang problema niyo. Yan mga anak, ha? Mga anak, pag-uwi niyo sa inyong bahay, ano ang gagawin sa nanay at tatay na madadat na niyo? Maghahali kayo. Magpi-bless at aakapin niyo ang nanay at tatay niyo. At sasabihin niyo, I love you po, ma, pa, tay, nay, I love you. Sinong gagawa niyan? Taas ang kamay. Pag-uwi sa bahay. Ha? Kung wala yung nanay at sa tita nakatira sa lola, ganun din ang gagawin. Aakap, ha? Iyan ang gusto ng Diyos na mangyari sa bawat pamilya. Doon sa mga binata na. Wala na kayong pakialam sa nanay nyo, ha? Ngayon, gawin nyo. Pag-uwi nyo, mali kayo. Sabihin nyo, ma, sorry, ha? Sorry. Bastos pala ako. Maalis ako, di ako napapaalam ko. Sorry po. Mali pala mga nagawa ko. Sabay akap at halik. Ganon din sa tatay. Ganon din ang gagawin nyo. Magpakumbaba kayo sa mga magulang nyo. Yan ang nais ng Diyos. Doon sa mga regular na, kung pinapagalitan kayo ng magulang nyo, ganon din ang gagawin nyo. Mag-sorry kayo. Sorry po. Pero ang ginagawa ko ay para sa Diyos. Sorry po kung nagkukulang ako bilang anak sa inyo. Pero ang pinagkakabalahan namin ay kaligtasan ng kaluluwa. Sino nakakaalam ng Ama namin? Beverly? Ama namin? Ang lahat na nakakaalam ng Ama namin ay umawit ng Ama namin sa tono na alam niyo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ang kaharian mo,
sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Alam niyo ba? Kung hindi niyo alam, masayang-masaya ang Diyos ngayon. Sapagkat ang panalangin na itinuro ni Jesus ay alam na isang musmos. Kung ang maliit na bata ay alam yan, ngayon pa lamang, kayo'y matulad sa isang musmos na bata. Ama namin na inawit ay makapangyarihan na nakarating sa langit. Kaya walang mahirap na bagay, walang pagsubok na hindi kakayanin ng isang taong marunong magdasal ng Ama namin. Makinig. Ama namin ang panalangin ay tinuro ni Jesus. Kaya huwag niyong kalilimutan at kaliligtaan araw-araw. Wala ka mang kailangan sa Diyos, dasalin mo yan bago ka umalis ng bahay. Dasalin mo yan habang ikaw ay nasa sasakyan. Dasalin mo yan kahit ano ang iyong ginagawa. Kahit hindi ka hihingi sa Diyos. Sapagkat yan ang panalangin ay tinuro ni Jesus. Mga bata, pakatandaan ninyo ang dasal na Ama namin. Ngayon pa lamang, tanungin nyo sa inyong mga magulang at hingin sa kanila ang kopya niyan kung hindi nyo pa alam. Huwag kayong humito hanggat hindi itinuturo ng nanay at tatay nyo ang Ama namin sa inyo. At doon sa mga may sapat na gulang na, dasalin na ang Ama namin, oras-oras. Pagnilayan ninyo kung ano ang ibig sabihin nun. Pakitaas ang tingin doon sa ceiling. Lahat tingin sa taas. Tumingin kayo na para bang ang Diyos ay lalabas dyan. Tingala. Isipin ninyo na ang Diyos ay galing sa langit at bababa. Ano ang inyong gagawin? Basta ba kayo nakanganga at nakatingala lamang, ano ang gagawin nyo? At yung mga anak namang ng Diyos ang makakasama sa Kanya. Kaya ngayon pa lamang ay siguraduhin nyo na kayo ay isa sa mga anak ng Diyos na sasalubong sa Diyos sa alapan. Mangyayari yan sa pagkapanahon. Di ba? Kaya kayo'y matutong tumingala. Kung kayo'y nawawala na ng pag-asa, tumingala kayo sa langit at tawagin ninyo ang Diyos. Panginoon, tulungan mo kami. Hirap na kami. Panginoon ko at Diyos ko, Ikaw lamang ang kasagutan sa lahat ng aming mga pangangailangan. Praise the Lord, amen. Mga bata, pagising sa umaga, sino ang tatawagin? Hindi ang nanay para humingi ng tinapay. Hindi ang tatay para humingi ng pera. Sino? Si Jesus! Panginoong Jesus! Salamat po! Pahingi po ng pandesal. Panginoong Jesus! Salamat po! Sapagkat ako'y nagising pa. Salamat po sa lahat.
Sino ang gagawang bata niya? Taas ang kamay. Pagkagising sa umaga. Tatawagin ng Panginoong Hesus. Sino yung nananabulot? Anong gagawin pagkagising sa umaga? Magkakape. Ha? Kasi nananabulot kayo. Ano ang gagawin pagkagising sa umaga? Sino ang tatawagin? Panginoong Hesus, salamat po sapagkat nagising pa ako. Gagawin niya tuwing umaga, ha? Pakitaas na ang kamay doon sa mga bago natin na babalik sa linggo. Wow. Ang pagbalik nyo ay hindi para doon sa nagdala sa inyo. Ang pagbalik nyo ay para sa Diyos na usap nyo dito. Ang pagbalik nyo ay para sa Diyos na nakipag-usap sa inyo dito. Kaya kung tinanggap nyo ang Diyos nga ay narito, sigurado 100% babalik nga kayo kahit ano pa ang mangyari. Babalik nga kayo. Pakatandaan ninyo, darating ang tagdang araw na ang Diyos ay makikita na sa alapaap at kung papaanong titingala ang lahat, subalit hindi lahat ay makakasama sa Diyos. Ang lahat ay titingala at tatawag ng Diyos ko, Diyos ko. Subalit hindi lahat ay maririnig ng Diyos. Kaya ngayon ay magsikap na kayo. Kapag automatic yan. Ang lahat lamang ng mga tumanggap sa Diyos at ang lahat lamang na nagsikap na makasama ng Diyos ang susunduin ng Diyos sa takdang araw niya. Praise the Lord, amen. Doon sa mga bago, magdala na kayo ng 10 kaibigan nyo. 10. 20 sapagkat marami kayong kaibigan. Baka isa sa kanila ay wala kayong maisama. Kung papaanong narinig nyo dito na ang Diyos ay nagliligtas, magdala kayo dito, dalhin yung buong barangay nyo. Mag-umpisa na kayong magkalat ang pag-ibig ng Diyos. Paglabas nyo dito, ikalat nyo ang pag-ibig na tinanggap nyo mula sa Diyos. Sino ang gusto makipag-usap sa banal na Espiritu pagkatapos ng gawain? Taas ang kamay. Ako. Doon sa mga bago. Sino ang malakas ang loob na gusto makipag-one-on-one sa Holy Spirit? Wala? Taas ang kamay. Wala? Takot kayo? Taas ang kamay doon sa nasa likod na 3. Sino ang gusto makipag-one-on-one sa Holy Spirit pagkatapos nito ngayon din? Ikaw lang? Wala na? Sige, ikaw mauna kapag yung iba nahihiya lang. Pagkatapos yung kumain at tanggapin ang inihanda ng mga taga-Voice of Jesus, pwede na kayo makipag-usap sa lingkod para makipag-one-on-one sa Holy Spirit. Lahat ng kabataan, iilan ang nanay at tatay na narito, lumapit kayo at mag-hug at mag-kiss sa kanila. At lahat kayo ay magkamayan ng kamay.